mag-start na po tayo. Israel at Iran na mga gera. Gusto ko po yan. Ang problema, pag yan po topic natin, masyadong sensitive yung YouTube dyan. Hindi tayo nabibigyan ng ads. Parang yung tungkol po sa gera, mahirap po maging topic lagi. Wala tayong ads. Wala tayong kita. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, BP Sara sa 2028, history not on her side daw, ayon dito sa Rappler. No? Pagtatakbo, hindi naman nila sinabing hindi mananalo. No? Pero doon po ang tungo ng ano, kino-question nila kung mananalo ba si BP Sara. Ku-questionin din natin yung analysis nila, no. Okay. Sa paglantad po ng dalawang actually hindi naman testigo si Kati Binag, pero sino po yung mas kapanipaniwala, no? Sa paglantad ni Kati Binag at saka nito ni Jimmy Guban. Sino? Isa pa pong usapin. Alam naman po natin ngayon, no, yung pinalalabas sa Kongreso, parang ano ngayon yung problema ba talaga ng Pilipinas yung Duterte? Hindi ba kahirapan, taas ng presyo ng bilihin, at mga kapalpakan ng ating pamahalaan? Yan po ang yan po ang tunay na usapin. Pero kasi kung sisiraan nila yung Duterte, sa tingin nila, dalawa yung nagagawa nila, no? Na ililihis nila yung tunay na issue. At ikalawa, nasisiraan nila yung Duterte para hindi na manalo pagdating ng mga eleksyon. Pero parang so far, palpak sila. Mas malawak, mas madaling intindihin yung panawagan, no, ng mga Duterte at saka kapanalig na magpa-follicle drug test na ang ating mahal na Pangulo para simple lang, di ba? Inaakusahan niyo yung mga Duterte na fentanyl. Inaakusahan niyo si Mayor Baste na drogista. Simple lang naman yung sagot nila, no? Madali lang naman patunayan na hindi kami nagdodroga. Magpa-drug test tayo sabay-sabay. Yun po yun. Okay. Hindi po Rappler po yan, hindi po GMA. Rappler po. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin yung mga balita na yan. Saan na ba yung aking kodigo? Ito nakakatuwa to si Shell Jokno, no? Ang aga nilang mga kampanya si Shell Jokno, Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan. Talagang sa mga social media, no? Ito yung mga taong walang kadala-dala, no? Meron na po silang ngayon. Chekibam. Shell, Kiko, at Bam Aquino, Chekibam. Para catchy daw, Chekibam. Kaya okay pero ito po nakakagulat kay Shell Jokno, no. Sabi ni Shell Jokno, kino-question niya, no. Kailangan ang tinatanong niya, kailangang i-divert yung funds para sa ibang proyekto. Yan po sa binabanatan niya yung yung PhilHealth, yung pagda-divert. Ngayon kailangan i-divert ang funds para sa ibang proyekto. Paano ang medical sector? PhilHealth, medical crisis, government funds, etc. So pinapaliwanag ni Shell Jokno na parang hindi legal, no? Okay. May illegal dyan sa
sa pagta-transfer. Walang problema na matagal na natin natatalakayan, eh. Pero ang problema dito kay Seljokno, eto, sa simula. Bakit hindi ginamit ang PhilHealth funds noong Duterte admin at mas piniling umutang? Yun ang di ko po maunawaan talaga, no? Ngayon po may problema, ngayon po binawi yung budget, no? Ngayon, sa panahon po ni Pangulong Duterte, wala po ako nabalitaan na binawi yung budget ng PhilHealth at kinumbert nila sa iba, di ba? Ngayon po nangganap yan, yung pagko-convert. Imbis na atakihin mo, Seljokno, no? Imbis na atakihin nyo yung gobyerno ngayon, dahil sa ginawa nilang pagkuha ng budget ng PhilHealth, ang aatakihin nyo na naman si Duterte. Hindi po siya ang kumuha. Kaya dapat nililinaw natin to, no? Hindi ko talaga makuha. Bakit? Okay naman atakihin yun. Inaatake nga natin yun. Ayaw nga natin. Mali nga yun. No? Sa tingin natin, mali. Dahil nasa batas ng PhilHealth na kung sumobra yung pera ng PhilHealth, dalawa lang po yung pwedeng gawin. Tataasan mo yung benepisyo ng mga PhilHealth member or babawasan mo yung sinisingil mong premium o yung sinisingil mong bayad sa PhilHealth. Ang ginawa nito ni Recto, kinuha 90 billion. Ngayon ang tanong, ang kino-question, walang problema ron dahil lahat tayo nagtatanong dun. Illegal yun, di ba, sa tingin natin. Pero eto, bumaba na to si Seljokno, imbis na banatan si BBM at ang kanyang gobyerno, akalain nyo ang binanatan, bakit daw hindi ginastos ni Duterte sa panahon niya yung PhilHealth? Di sana, hindi na lang nangutang. No? Hindi po pinakialaman. Malulupit talaga, maluluwag na talaga tornilyo nyo. Gusto nyo bumanat sa katiwalian ng gobyerno ngayon, pero ang sinisisi pa rin yung panahon ni Tatay Digong. Alam nyo kung ginamit po yan ni Tatay Digong, kinuha niya yan, yung budget ng DOH, ng PhilHealth. Malaking angal nyo po niyan. Bakit kinuha, di ba? Ngayon nga, umaangal kayo, kakampi nyo na si Marcos, umaangal pa kayo. Pero ang angal nyo, ang sinisisi nyo si Duterte. Kaya itong mga dilawan na to, talagang hanggang ngayon na lang kayo, mababaon na kayo sa limot. Katunayan si Lenny, sa kawaisan ni Lenny, hindi siya tumakbo na senador. Bakit? Malamang talo siya. Lahat na survey nagsasabi, talo kayo lahat. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa. Mamaya po yung mga katanungan niya, ito meron dito, no? Nagtatawanan to mag-asawa. Pero ang sabi, ito, papakita lang natin. Maganda to Sagutin natin tong mga, ayan, nagtatawanan yung mag-asawa. Ayan. Uy, mainit yung ano ko. Ang malupit dyan, sabi PBBM, addict daw tayo. Kaya raw sila nagtatawanan. Kasi sabi ni PBBM, addict daw tayo. Sabi naman daw ni First Lady, sino nagsabi? Yung mga drug lord and pogo protectors. Kaya sila nagtatawanan. Okay. Alam po ninyo, uy, nakikita yung mga basura ko. Alam ko nagpapatawa lang yung gumawa niyan para banatan yung mga Duterte, di ba? Uy, addict daw tayo. Sino nagsabi? Yung mga drug lord and pogo protector. So, kilala nyo pala yung pogo protector at drug lord. Bakit hindi nyo hulihin? Di ba? Yun ang hindi nila maano etong gobyerno na to, tsaka yung mga followers nila,
yung followers nitong gobyerno tsaka 'tong gobyerno na 'to, wala silang pakialam sa ano, sa kung may problema, ganito po attitude nila lahat, eh, kung may problema, bakit natin poproblemahin? Bakit natin lulutasin, 'di naman natin kayang lutasin 'yan. Isisi lang natin sa Duterte 'yan, lusot na sa tao 'yan. 'Yun yung alam niyo, akala niyo nakakalusot kayo. Ang hindi niyo alam, 'no, hindi kayo nakakalusot sa tao. Yung ginagawa ninyo maliliit na bagay, malalaki, maliliit na bagay sinisisi niyo sa Duterte. Ngayon, ano na nangyayari ngayon? Nagiging atake-proof na ngayon yung mga Duterte. Alam niyo yun, yung panay-panay. Parang sermon ng nanay yan. 'Pag ang nanay niyo matalak, sermon na sermon. Wala na, balewala na sa inyo yan. Kailan may epekto yung sermon? 'Pag minsan lang nagagalit yung magulang mo, tatago sa puso mo yun. Pero yung kada gigising ka lang nagbubunganga na nanay mo, maghapon nagbubunganga, lalayasan mo, pagdating mo bubungangaan ka pa rin. Normal na yan, eh. Ganyan po ang ginawa ninyo, yung gobyerno ni BBM. Nung una, nakakagulat nung binabanatan niyo si VP Sara, 125. Nagulat talaga lahat, eh. No? Pero yung maya't maya na lang, may binomba tayo sa West Philippine Sea, sisihin ng Duterte. Nanood ka ng concert ng, ano ba yung nag-concert dito na mga Coldplay ba tawag doon sa nag-concert? Inangalan ka na matindi ang traffic sa Maynila. Hindi pala natapos ng Duterte ang traffic. Kasalanan ng Duterte yan. Bumaha, 6 na taon, may baha pa rin. Kasalanan pa rin ng Duterte. Lahat sinisi nyo sa Duterte. Pogo, kasalanan ng Duterte. Kahit ngayon ng krimen ng Pogo, kahit noon hindi naman nababalitaan namin yung may krimen pala yan. Kasalanan pa rin ng Duterte. Mahina kayo mag-control sa Pogo, eh. Ngayon, eh. Hindi noon. Droga. Bumalik na mga droga, pinupuri nyo pa yung sarili nyo, eh. Mas maganda raw yung bloodless war on drugs. Okay. Ang point lang, no, hindi sa lahat ng panahon pwede nyong isisi sa Duterte. Hindi sa lahat ng panahon. Ngayon, lahat ng problema ng bayan, ini-ignore ninyo. Simple lang po. Lahat ng survey, ano ang gustong lutasin? Ang gustong lutasin nyo ng gobyerno, kaya yung gobyerno, ang baba-baba na ng mga rating ninyo. Si BBM po ang pinaka-kulelat sa mga rating. Nadaig na po siya ni Martin. Wala na po, hindi nyo na po maitatago, eh. Yung mga kalokohan ninyo, yung kapalpakan ng gobyernong ito, hindi na maitatago na survey yan. No? Kahit nakasabwat nyo pa yung media, pati media napapahiya. Akalain nyo binalita ng media? Ang laki ng binaba ni BP Sara. Ang laki ng binaba. Eh, kulelat si BBM. Hindi nyo masabing kulelat. Ang layo, eh. Di ba? Kakampi nyo ng media, wala pong talab yan lahat. Simple lang ang sukatan ng tao. Epektibo ka, mapababa mo presyo. Epektibo ka, walang adik dun sa lugar mo. Epektibo ka, yung mga OFW hindi kinakabahan na yung kamag-anak nilang iniwan ay mabibiktima ng mga masasamang loob, lalong-lalo na ng mga adiksyonist. Epektibo ka, kung proud na proud sa iyo yung may nakita akong video ni Pangulong Duterte. Dumalaw siya sa Saudi yata yun. Pinagkakaguluhan ng mga Saudi. Tuwan-tuwa sa kanya mga world leaders. Itong Pangulo natin, ayaw harapin ng dumalaw na tayo ron, hindi hinarap ni Biden.
Ang layo po ng diferensya. Papaano? Sisi ng sisi. Walang malulutas na suliranin, 'no? Ang isang leader, kung pinapasa, naghanap lang siya ng masisisi, wala siyang malulutas na suliranin. Pasa-sisi lang, eh. Hanap lang siya ng masisisi. May problema ba tayong traffic? Natapos ba ng Duterte? 6 na taon sila, hindi nila natapos yung traffic. Bumaha ba? 'Di ba 6 na taon na Duterte, hindi nila natapos yung Duterte? Hindi nila natapos yung baha? Asan na yung pinondo nila? Putya, ang problema yung pondo ngayon sobra-sobra. Tapos may lalabas ngayon. Kita nyo, sino mas credible? Yung ngayon lang po ako nakakita, no? Diyan sa Kongreso. Ngayon lang po ako nakakita na ang star witness ninyo ay hindi alam nyo, lahat ng star witness kasama. Kasama kami, si Losada, kasama siya ron sa nag-golf. Yung anak ni De Venecia, di ba? Yan yung mga star witness eh. Kasama sila ron. Magkakasama sila ng pinagbibintangan nila, kaya sila star witness. Maituturo nila. Si Louie kay Napoles, pamangkin ni Napoles. Siya mismo yung gumagawa ng mga peking NGO. Siya mismo pumipirma. Talagang may kaugnayan. Lahat ng kilala natin ng mga star witness, may ugnayan dun sa pinagbibintangan nila. Ni isa wala nagtanong, nakaharap mo ba to? Magkakasama ba kayo ni Pulong Duterte? Parang tinanggap na lang nila lahat eh. Ang tinanong lang, bakit ngayon mo lang sinasabi? Kasi po, naging malaya na tayo ngayon na makapagpahayag. Kung ako congressman dyan, tatanong ko, nagkita na ba kayo ni Pulong? Saan kayo nag-meeting? Sige, bigay mo yung mga circumstansya niya na pinag-meetingan nyo yan. Ang witness niya may nagsabi sa akin. Ano yung sinabi sa'yo? May nagsabi sa akin na yan daw kay Pulong, kay Mans Castro at kay Yang. Ha? Talaga? Sinabi sa'yo yan? Star witness ka na. Di yung dapat in-star witness nyo, yung nagsabi sa kanya. Hearsay po yan. Sa lahat po ng abogado, hearsay yan. Sa lahat po ng hindi abogado, hearsay pa rin yan. Sa lahat ng mamamayang Pilipino, hearsay. Yan po yung malinaw na hearsay. No? Dapat yan. Nakita mo ba yan? Sinabi ba sa'yo? Ikaw ba inutusan ka ba ni Pulong na wag niyong galawin yan? Akin yan? Hindi po. May nagsabi lang sa akin. Ayun yung gawin nating witness. Hindi ikaw, kulong ka pa rin. Hindi ka pwedeng star witness. Ang star witness kasi dapat star ka nga eh. 'Di ba? Tanong ko, may naghanap ba sa inyo ng star? Wala kang kaugnayan. Tingnan po ninyo si Kati Binag. Inalok po ako ng First Lady. Inalok siya. Siya mismo. Hindi niya sinabi na narinig ko po. May nagsabi po sa akin na inalok siya ni First Lady. Hearsay po talaga yan. Yan po ang ebidensyang hearsay kasi may nagsabi sa akin. Sinundan pa raw siya. Etong kicker Ang laking transaksyon Ang laking transaksyon. Nanonood naman tayo ng nanonood tayo ng mga yung Godfather, napanood ko yan lahat no? Ang laki ng sindikato na yan. 'Di ba kung tutusin? Pero pupuntahan ka sa bilanggo, wag na wag mong sasabihin itong mga pangalan na to. In-specify pa sa kanya no? Matik na 'yun, 'di ba? Hindi ko napanood sa mga Godfather na sabihan mo 'yun, na wag akong sabihin yung pangalan ko. Hindi na po
kung talagang sindikato na kasama yang mga yan, matik na yan. Okay. Ang point lang dito, may dalawang naglalantad ngayon. Yung isa, sinabi sa akin na wag daw galawin yan kasi yan daw ay kay Pulong. May nagsabi lang sa kanya. Yung isa po is witness siya. Inalok po ako. Inalok. Isa sa mga session, inalok siya. Session yung pinupuntahan nila. Wala nagde-deny. May ugnayan talaga. Yung sinasabi niya na kaanuhan ng presidente, sinasabi niya na isa sa mga Caboltes 5. 'Di ba? Hindi pa rin dinideny siya hanggang ngayon na nakarelasyon ng 10 taon. Etong mga sa Duterte, tignan nyo. May nagsabi, yun yung star witness, may nagsabi na involved si Pulong. Yung isa naman, may picture ni Alice Go. Si Alice Go nga, hindi. Hindi nyo masampahan ng matinong kaso eh. Yung pang may picture. Ibig sabihin, mas malala yung sinasabi nila kay Alice Go. Ang alam kong kinasok kay Alice Go, tax evasion eh. Kala ko ba human trafficking? Okay, punta po tayo. Ito po, Badong, tanong lang, bakit kung wala naman silang malinaw na ebidensya, no? Bakit parang gigil na gigil sila makulong yung mga Duterte? Simple lang po yan, no? Marami po dyan sa nag-iimbestiga ngayon. Mga traidor po kay Duterte yan eh. Marami dyan mga PDP laban pa eh. Di ba yung taga Pampanga? Teka pala, taga Pampanga ka. Senior Deputy Speaker ka. Yung pumalit kay Gloria. Di ba taga Pampanga yun? Ano nang pangalan nun? Lagi ko nakikita nakadikit yun eh. Sa Pampanga yung, wala ka ring alam dyan? Congressman. Wala ka bang kinalaman, wala kang alam dyan sa nangyayari sa Pampanga, Congressman? Senior Deputy Speaker ka? Hindi mo rin alam yan tungkol sa Pogo na yan? Dong Gonzales? Karamihan po dyan, nag-traidor po sa mga Duterte. Di ba? Ngayon, bakit po parang may urgency sila na makulong na ngayon ng mga Duterte? Hindi po going to the flow lang sila eh, na pag hayaan lang yung ICC, hindi po eh. Hindi po ganun eh. Nagtataka naman ako sa iyo, Senior Deputy Speaker ka, Dong Gonzales. Hindi mo na balitaan na may pogo diyan sa Pampanga? Taga Pampanga ka eh. wala kang kamalay-malay diyan. Okay. Ang point lang, bakit parang sila pa'y nagmamadali, sila pa'y nag-iimbita. Biruin mo, magkukondak sila ng again for hindi natin alam kung pang ilan ng investigasyon niya sa EJK. Ano yung pronouncement nila? Hindi nagre-request yung ICC. Sila na mismo. Itong aming investigasyon, pwedeng gamitin ng ICC to. Talaga? Ang gusto lang na ICC, maimbestigahan yung Sila na nag-imbestiga, tapos ipapagamit nila sa ICC yung investigasyon nila. Totoo naman eh. Ang kinaso nila kay Go, tax evasion eh. Asan na yung mga kaso Pogo na, di ba? Yung mga sinasabi ni Rizon Teberos na parang napakalaking krimen eh. Alam niyo pa, pag tax evasion, di magbabayad lang siya ng tax. Di ba? Ganun lang yan. Si Lucio Tan nga po yan, tagal hindi nagbayad ng tax. Pag upo ni Duterte, nagbayad ng bilyon eh. Alang nga namang, ang yaman niya ni Alice Go. Kayo na nga nagsabi, bilyon-bilyon eh.
O, 'di babayaran niya lang kung 'yan lang ang ano niyo, tax evasion. Ewan ko lang, pasensya na kayo. Ano ako, hindi ako abogado, Pero alam ko puwedeng bayaran. Hindi po. Hindi po 'yun puwede. Hearsay po 'yun. Kaya nga po, kaya nga sa korte siyempre may tagapagtanggol, 'yun kaagad ko-questionin. Narinig mo ba si Pulong na sinabi sa'yo na, "Wag galawin 'yan at akin 'yan"? Hindi po. O kanino mo sino nagsabi? Sana 'yun yung nagsabi sa kanya baka mas kapani-paniwala pa. Pero 'pag inugat mo na inugat alam niyo naman yung mga dilawan, Ngayon galit na galit po sila yung mga dilawan. Speaking of mga dilawan po, galit na galit sila ngayon, bakit? Inusog yung Ninoy Aquino Day, ginawang 23 yung, holiday economics. Hindi mababawasan ng pag-uusog ang kadakilaan ni Ninoy Aquino. Alam niyo, kung tatanggalin po 'yan, yung EDSA tsaka alam niyo sa totoo lang, 'no, kaya sinabi nung historian na si, Agoncillo, 'no, sabi ni Agoncillo, dapat yung EDSA revolution titignan mo 'yan dapat sa malayo na. Kasi 'pag nasa katatapos ka pa lang akala mo alam niyo po nung EDSA revolution, ilang years immediately after ng EDSA revolution, meron pang tinatawag na Cory Magic. Napaka-normal lang po na ipangalan lahat kay Ninoy Aquino, ang lahat ng puwedeng, mga ano, ang dami pong pinangalan kay Ninoy. Ninoy Aquino Airport, yung dating Parks and Wildlife ginawang Ninoy Aquino Parks and Wildlife, ang daming mga Ninoy Aquino Avenue. Kung tutuusin, akala mo nung panahon na yun, pinakadakilang bayani na si Ninoy. Ang sabi ni Agoncillo, dapat may perspective muna. As a historical point of view, hindi siya magko-comment, hindi siya muna magsusulat tungkol sa EDSA kasi katatapos lang ng EDSA, yung euphoria nariyan pa, yung pagdiriwang nariyan pa. Pero given 30 years from EDSA, ngayon kayo makakapagsulat ng matino tungkol sa EDSA. Alam niyo after EDSA 1986, 87, 88, akala mo ang tingin ng mga tao talagang, wow, dakila. Diyos na si Cory nga, santa na, Akala mo santa na si Cory. Kulang na lang may milagro magiging na si Cory, Santa Cory na. O ngayon, after nung dekada na yun, wala na. Isang Duterte lang. Kaya ang hirap makabalik sa national level ng mga Marcos dahil Duterte lang talaga yung nagpabalik sa kanila. Mga wala lang utang na loob 'tong mga 'to. Ayaw ko naman makiutang na loob, no, pero sa totoo lang po. Anyways, kung may tatanggalin ng mga holiday yan, Ninoy Aquino. Ninoy Aquino at saka yung EDSA Revolution Day. Hindi naman na sineselebrate. Grabe to si Duterte. Ilocano po kami ano. Alam niyo wag tatanggapin pa namin yung mga yung na kami kuripot, no? Pero wag niyo namang ano po ugali Ilocano doon? Anong ibig niyo sabihin na ugaling Ilocano yun? Sobra naman. Ilocano po kami. Ano po bang ugali Ilocano ron? Traidor? Ang mga Ilocano, traidor? Grabe naman kayo. Tapat nga yung mga Ilocano eh. Okay, Santanas. Punta po tayo rito sa sinabi ng Rappler. Sinusuri, Toto Duterte,
Gifted One Badong Aratilis Vlogs, ba? Thank you very much kay Toto at siya ay nagbigay ng membership. Si Justin Chua Coriano ang nabigyan. Parang automatic 'to eh. Okay. Maraming salamat Toto Duterte. Ano ba yung bal? Hindi ko makita yung kanyang yung kanyang apelyido. Toto Duterte Bal. Super chat. Wala, ayaw. Balahaw TV. Yan. Thank you very much, Toto Duterte Balahaw TV, sa pagregalo mo ng isang membership na napunta kay Justin Chua. Okay. Ito po, meron ditong, alam nyo, mahilig tong mga rappler sa mga, kahit na po hindi sila sikat, kahit wala nagbabasa, pinagtiyagaan ko kasi ito po, yung mga ganitong mga sinusulat ng rappler, babasahin niya ng mga pro Marcos, mga dilawan, tapos yan ay mga magiging argument nila eh. Mga walang sariling argumento yung mga yan, walang sarili. Kaya, tinatyaga ko yan eh, basahin para mabanatan natin, no? So, ang sabi po rito, can she win in the 2028 presidential elections? History is not on her side. Siyempre, intriguing, no? Bakit sa tingin ng Rappler, malabong manalo si BP Sara sa 2028 at yung history raw ay wala sa kanyang panig? Una, yung history repeat itself. Ano po yan eh, sabi lang yan. Pero sa pag kayo po nag-aral ng history, bibihira po yung ganun eh, yung same kaya nga yung sinasabi nyo na bakit mahirap pong sundan yung may EDSA 1 and 2 na. No, iba na yung mga kalagayan ng tao ngayon eh. Dati kasi nanonood lang lahat ng TV Patrol. Isa lang po yung direksyon ng mga tao noon eh. Kung ano yung tapos sama-sama na, parang ngayon ang daming tapos maraming libangan pa sa social media, hindi lang po lahat political. 'Di ba? So iba-iba po ngayon, iba-iba yung sitwasyon. Kahit na marami na pong tao ngayon yung disgusted na. Magkaiba po yung panahon noon. Yung military hindi pa eh. Kasi yung unang dalawang EDSA revolution, laging may pagbaliktad ng military. So yun yung sinusubaybayan natin eh. Adam Samama, thank you very much sa 25 AED. Yan, gawin na natin siyang moderator. Okay, ayon dito sa Rappler, una, pinapakita nila na hindi na laging number 1 si Sara, no? Si Tulfo minsan nagna-number 1 na. Pero nung Marso pa yan eh. Ibang-iba na ngayon eh. Nakikita nyo ngayon parang nawawala na sa huwisyo. Kumbaga nawawala na po sa yung hindi na uso. May ilang panahon na si Raffy Tulfo, pwedeng sinasadya niya, no? Kasi ganito yun eh. Si Raffy Tulfo noon, nagpasikat, di ba? Ang tawag nga natin sa kanya, grandstanding senator, no? Lahat nakasawsaw siya, lahat na may kaaway siya, lahat dinuduro niya. Pero bumibilib yung mga tao sa ganun eh. Di ba? Doon nga biniliban sa Tulfo eh. Alam natin na hindi niya kayang i-sustain yun. No, kasi hindi yan katulad ng mga maliitan na sa Raffy Tulfo in action. Hindi yan maliitan na kakampiyan siya lahat. Kasi di ba ganun?
karamihan na nagrereklamo naapi. Kaya pagka kinampihan mo yung naaapi, protector ka na naapi. Dito hindi dito good versus evil lang eh, 'di ba? Minsan yung good sa iyo parang 'di ba between ng mga political parties na 'to. So hindi uubra yung mga simpleng banat ni Tulfo doon. Kaya yung pagiging grandstanding niya, sabi ko sige hayaan niyo lang. At siya mismo sisira sa kanyang sarili. Ako sa tingin ko bakit hindi na gaano nagga-grandstand si Rapi Tulfo. Yun nga no nag-number 1 siya is tingin ko political strategy 'to. 'Di ba dinideny nila hindi naman ako tatakbo, hindi naman kami tatakbo. Para yung hit ng pagiging number 1 mawala sa kanya. Naniniwala sila eh, 'pag nag-number 1 ka babanatan ka, 'di ba? So far sa kaso ni Sara kaya talagang tumigil siya sa pagiging ano, si Tulfo, grandstanding 'no. Hindi na siya gaano nag-eepal ngayon, depende. Depende po kasi 'di ba siya nag-eepal dahil, hindi na lang binabalita ng media, hindi na ba siya media darling? Puwede rin 'di ba? Puwedeng gano'n pa rin yung ginagawa niya sa Senado pero yung coverage ng media hindi na kasing dami nung dati. Baka may bini-build up na yung media na ibang alternative na nagngangalang Martin Romualdez. Mapapansin niyo naman nakapaligid. Puwede kasi yun, eh, na yung kanyang popularity made up lang ng media, eh. 'Di ba? Wala naman kung made up lang siya ng media, wala naman kasi siyang social media, wala siyang Rapi Tulfo in action lang. Pero yung nakapaligid na vlogger sa kanya wala. May kilala ba kayong mga may sarili bang army ng vlogger 'yan si Rapi Tulfo? Hindi ko nababalitaan, eh. Kung meron man hindi sikat. Okay, anyways, unlike sa mga Duterte na may mga automatic na tagapagtanggol at totoong mga tagapagtanggol kasi nag-aaway-away pa nga, eh, 'di ba? Pero magkakasundo sa pagtatanggol kay Duterte. Hindi puwedeng hindi po puwedeng ano, eh, yung nagpapanggap ka lang, eh. Wala na rin naman tatanggap sa kanila, eh. Pa kung sakaling, okey lang muna ako ng Duterte ngayon tapos, 'pag malapit na eleksyon kung sino yung hindi na uubra. Masyado ng identified lahat ngayon sa mga Duterte, hindi na rin magtitiwala sa kanila. Anyways, bakit sa kanila lang? Ako sigurado ako hanggang matapos na 'tong pagba-vlog ko Duterte lang ako, eh. Yun yung una 'no, yung lumalakas daw si Tulfo. Putya, sabi niyo Rappler, wala na si Tulfo, eh. Yung latest na survey, tabo na siya, eh. 'Di ba kayo nakakaintindi halos wala ng media na nagko-cover kay Tulfo. Napunan niyo rin ba? Ako napuna ko, eh. Ni hindi na nababalita si Tulfo ngayon, eh. Napunan niyo ba yun? Wala ng balita kay Tulfo. Pero tignan niyo, si Martin, lahat yan. Si Sara Duterte at ang mga Duterte, kahit boss, tinitira mo si Tulfo, baka matulpo ka. Di ayaw nyo, no? Sisikat ako. Okay. Ang point ko dyan, kung yan ay political strategy lang nila na magpakalma lang, mahirap yan. Kasi ang mga tao, pag hindi mo na-sustain, dito sa politics sa Pilipinas, pinakamahirap i-sustain yung popularity mo bilang national candidate. Nangyari na yan kay Grace Poe. Sikat na sikat, tapos ngayon, maiisip nyo ba si Grace Poe na presidentiable sa 2028? Hindi, di ba? O sino pa yung mga sikat nun na biglang si Yorme. Pagpasok ni Yorme, putya, sikat na sikat, eh.
Hindi niyo maiisip, alam ko Sara Duterte tapos si Yorme pa number 2 nun, eh, sa mga early survey. Ngayon hindi niyo na maiisip na presidente pa ng 2028, 'di ba? Gano'n lang po ngayon, 'pag nawala ka ng ilang panahon, hindi ka na ang hirap i-sustain. Pero bakit si Sara Duterte, mula nung presidente tatay niya hanggang presidente si Marcos, sustain niya na number 1. Yun po yung Duterte magic na dini-deny nila, 'no? Dini-deny nila yan. Yan, eto Rappler dini-deny din nila. Oh, sige. Una, yun yung punto, lumalakas daw si Tulfo. Eh, hindi marunong 'to nagsusuri ng politika. Saglitan lang ang kasikatan dito. Sikat ka ngayon, paglipas ng isang taon wala ka na. 20 ano pa lang ngayon 'no, 2024 pa lang, 4 years pa, 'no? 4 years pa. Eh, si Sara Duterte ba sa tingin niyo kayang i-sustain? Kaya. Kada salita ni Sara Duterte at ng mga Duterte, may kaakibat silang ano, eh, magic, eh. Meron silang kakambal nila yung ewan ko sa paraan yata ng pagsasalita. Is either sa paraan nila ng pagsasalita o paraan nila ng delivery o talagang husay nila 'no. Biruin mo yun yung mga one-liner ni VP Sara na, "I designate myself as the" hindi, "appoint myself as the designated survivor." Putya talagang kahit ayaw ng media na pasikatin si VP Sara, 'pag hindi nila binalita yun, parang hindi na sila media. Iwan sila ng iba, 'di ba? Balitang-balita yan, eh. Merong kakaiba yung mga Duterte. Tignan niyo naman si Pulong. Si Pulong ang sa tingin kong hindi marunong sa media, eh. Hindi marunong sa PR pero nakita niyo naman 'no, biglang nagpasa ng bill na hair follicle, drug testing bill. Puta durog lahat. Hanggang ngayon, lahat na ng tao, manahimik na kayo, 'wag na kayong tanggol ng kung ano 'no, hair follicle test na. 'Yun ang sigaw ng mga tao ngayon. Combination ng talino, charisma, tsaka husay talagang ng delivery. Alam niyo pati yung ano nila, yung, ah, yung hindi sila matatas mag-Tagalog. Kasi ang corny 'pag yung malalim na Tagalog, tignan niyo si Cheese. Ang corny, alam ko na kung bakit malalim mag-Tagalog si Cheese Escudero. Nagsunog kasi ng kilay. Masyado kasi siya ng estudyante niya, nagsunog siya ng kilay, eh. Yung pagsusunog niya ng kilay literal. Okay, ayan yung una nilang punto 'no. Ikalawa nilang punto, pumpalpak daw si VP Sara, ah, wala naman daw, kumbaga yung pagiging, Vice President ni VP Sara, eh, hindi niya naman kayang yung wala siyang significant na nagawa bilang Vice President at lalo na raw kitang-kita raw yung kapalpakan niya nung siya ay pinahawak ng DepEd. Sino nagsabi nun, kayo? Yan yung problema niyo, eh, 'no? Tandaan niyo si VP Sara Duterte lang, yung nagkaroon ng tinatawag nating, satellite office ng Vice President, walang nakaisip, eh. Siya naisip niya yan, nilagay yan ni VP Sara, may dahilan po yan, 'di ba? May dahilan yan. Sa tingin niyo ba sarado yan? Araw-araw gumagana yan, 'no? Mabilis, nakita natin nung bumagyo. Ang bilis ng response ng ano ng, VP sa Office of the Vice President. O tapos mga libreng sakay. Alam niyo maa-add niyo 'yan. Balang araw makikita niyo, 'no? Wala yang impact kasi yung media hindi naman kino-cover, eh. Pero kahit hindi kino-cover yan ng media, sa dami ng matutulungan niyan, posibleng matulungan, grabe po impact niyan. 'Pag kayo natulungan ng tignan niyo po yung tinutulong nila, 'di ba, yung sa palibing.
Ang tindi po ng impact nun. Yun, malahenyo pong pag-iisip yun. Di ba? Genius at work. Ngayon, ang sinasabi pa rito na, o yan, palpak daw siya sa DepEd. Akala nyo lang yun. Pero, yung pagre-resign niya sa DepEd, yun daw, pagpapakita ng kapalpakan. Hindi. Buhat nung nag-resign si VP Sara sa DepEd, lalo siyang sumikat. Napunan nyo? Mas natuwa sa kanya yung taon buhat nung nag-resign siya. Kasi kahit nasabihin natin na hindi niya sinasabi na siya opposition, siya na talaga yung opposition. O yan pa isa sinasabi na Rappler. Nasa limbo daw si VP Sara kasi hindi siya administrasyon, hindi rin naman daw siya makukonsider na opposition. Bakit? Sino yung opposition? Sila Lenny daw tsaka to si Ontiveros. Sila ang opposition talaga. Tsaka si Trillanes, sila daw ang tunay na opposition. O, tanungin ko ulit, sila yung opposition, utot mo. Utot nyo mga taga-Rappler. Kayo lang ang kumikilalang opposition sila. No? Ang opposition, basic, nag-o-oppose. Kailan pa kinontra ni Lenny at saka ni Risa Ontiveros at saka ni Trillanes? Kailan pa nila kinontra talaga si BBM? Matagal na. Nung tumatakbo pa si BBM nila kinontra. Buhat nung nanalo, hindi na nila kinokontra. Paano kayo magiging oposisyon kung tango kayo ng tango sa administrasyon? Di ba? At ang pinakamalupit sa lahat, yung sinasabi na Rappler, i-wrap up ko na kasi masyado na mahaba. Okay, thank you very much muna kay Jake Lockhead, taglay ni PRRD ang tunay na leader. At kahit nagmumura ay tumatago sa damdamin na nakikinig. May kapangyarihan ang kanyang salita, katangian ng tunay na statesman. Correct? Di ba? Ayan ang mga Duterte. Hindi lang po si Tatay Digong, pati yung magkakapatid. Sara Duterte, pati si Basti. Okay. Ang pinakamalupit sa lahat na sinabi na Rappler, ito, sabi nila, history is not on her side. Kasi daw, lahat daw ng vice president na kumalaban sa presidente, talunan. Okay. Pero baliktad ka eh. Ako, naniniwala ko, history is on her side. Bakit? Una, hindi mo pwedeng ikumpara si VP Sara sa mga naunang vice president. Di ba? Tama naman yung sinasabi niya, sila Doy Laurel, sila Lenny Robredo, no? Sino pa ba mga natalo? Yun lang kilala ko, yung mga tumakbo. Yun lang. Ngayon, ito, pero meron din namang mga vice president na nanalo. Hindi mo pwedeng sabihin lahat ng vice president na tumakbo ay talo. Nanalo rin naman si Erap eh. Nanalo rin si Gloria. Di tabla lang. Pero ito yung nasa side ni VP Sara. Lahat ba? Meron ng 3 presidente na anak ng dating presidente. So yung lahat ng tumakbong anak ng dating presidente nanalo na presidente. Sino-sino yan? Si Gloria Macapagal, anak ni Diosdado. Bongbong Marcos, anak ni Senior. At saka si Noynoy, anak ni Cory. Di lamang sa history si Sara Duterte. 'Di ba? Vice President na nanalo. Meron nanalong Vice President. Naging presidente, 2. Meron nanalong anak ng dating presidente, 3. 3-0 eh. 'Di ba? Lahat ng dating presidente panalo eh. So nasa side siya ng history. At isa pa, kahit na ibasura mo yung history na yan, phenomenal yung kasikatan ng mga Duterte.
kakaiba, no? Hindi po siya, nakasunod lang sa kasaysayan. Kung babatayan niyo yung kasaysayan, lahat ng presidenteng papaalis, yung outgoing president, lahat sila pababa yung kanilang rating. Tanging si Tatay Digong lang yung tumaas yung rating nung papalis. 'Di ba, ang galing? Oh, yun yun. Yun yung Duterte yung pangalan niya ni Sara Duterte. So, kabangga sila. Tapos tanging si Sara Duterte lang ang nagkamit ng pinakamataas na boto sa lahat ng eleksyon sa buong Pilipinas. Siya po ang may pinakamataas na boto sa lahat po na naging eleksyon, mapa-national, mapa-local, pinakamataas na boto. O, di ba? Kaya hindi po siya pwede yung pasunurin mo lang kung aralin mo lang history, hindi. May kakaibang way si BP Sara at siya lang po yung ganyan na sustain niya. 6 years mahigit na siyang number 1 sa survey. Anak ng presidente si Garcia, wala po nagsabi. Wala pong anak si Garcia na naging presidente. Kilala ko po naging presidente na natin lahat Aguinaldo, Quezon, Osmeña, Quirino. Ay hindi. Osmeña tapos Rojas, Quirino, Magsaysay, Garcia, Macapagal, Marcos, Aquino. Oh, 'di ba? Ramos, tapos si Ramos, si Erap, Gloria, Ninoy, Noynoy, Duterte. Oh, alam ko lahat, 'di ba? Wala pong anak si Garcia na naging presidente. Si ano po, si Macapagal po ang meron.